Stevie Moreno. Okay, ito tayo ngayon sa programa na Health and Wellness natin dito sa Talk IC dito sa Healthy Minds. So, ano, mayroon na sikat ng ating program kung saan tutok tayo sa health and wellness. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa stress test. Live more. Okay, mga kamabs! Okay, simulan na natin tungkol sa ating topic, yung stress less and live more. Ano nga ba talaga ang stress? So, alam niyo po ba talaga yung stress sa buhay natin, hindi talaga yan mawawala kahit saan man tayo o ano man yung ginagawa natin. Minsan na hindi natin makontrol yung stress natin. So, dito, pag-aralan natin at magbibigay po ako ng gabay para sa ating lahat. Kung ano po talaga ang nais natin i-handle yung stress sa buhay natin. Okay? Una, ano ang stress? Ang stress ay isang natural na response ng katawan. Ito ang challenge sa buhay, like deadlines, traffic, o personal na issue. Kapag na-stress tayo, nagre-release yung hormone natin ng cortisol at adrenaline. Kaya, ano nga ba talaga yung cortisol? Ito yung mga tinatawag na stress hormone kapag na-stress at tumataas ang level ng cortisol sa katawan mo at nakaka-apekto siya sa iyong metabolism. Lalo na yung immune system. At syempre, hindi maiiwasan din yung mood natin. At kaya, kapag lagi kang stress, ito rin ay nagdudulot din ng pagtaas ng blood pressure natin. So, makikita natin yung pag-release ng cortisol at saka yung adrenaline. Dito, isa-isahin natin, ipapaliwanag at magbigay tayo ng mga halimbawa para maintindihan talaga natin. Okay? So, ito namang adrenaline, ito yung hormone na magbibigay sa'yo ng fight or flight response sa katawan mo, lalo na kapag nasa danger ka na. Ito ay tumataas ang heart rate, maging alerto ang katawan, ready ka na lumaban, at tumakbo. So, yun no? So, ano nga ba talaga para maintindihan natin ang mga ganitong bagay? Minsan kasi ang tao kasi, pag sinasabi natin cortisol, meron kasing mga hormone natin na tinatawag dito na mag-prepare sa mga fight or flight mode. Una ay yung tinatawag natin acute stress. Yung acute stress natin ay yung short-term stress na nagtitrigger ng fight or flight. Halimbawa, yung tinatawag nating emergency situation or exams. Ano ba yung nararamdaman mo kapag yung magkakaroon ng yung emergency situations? Ano yung mararamdaman mo, 'di ba? So doon nagsisimula, lalabas na yung mag-release yung hormones natin ng adrenaline, cortisol tsaka yung adrenaline. Kaya ano ba ang mga mag-trigger sa atin kapag ito ang nangyayari? Kapag nangyayari ang mga ganitong situation, meron kang biglaang problema or usually nawawala kapag na-resolve na ang isang issue. Ano nga po ba talaga ang mga bagay na hindi mo
alam kung paano mo siya i-handle kapag nandun na sa situation na hindi mo agad siya nabibigyan ng pansin. So, ito naman acute stress ulit, no? So, ipaliwanag ko sa iyo ng mariin para maintindihan sa lahat. Ito po yung tinatawag na short-term stress. Bakit tinatawag siyang short-term? Dahil ito po ay nagtitrigger. At ang mga situation nito, usually nawawala lamang kapag na-resolve na ang issue. So, madali lang, di ba? So, dali lang siyang mahanapan agad ng solusyon natin kapag nahahandle natin ito ng maayos. Ang next stress natin ay tinatawag na chronic stress. Ano po yung chronic stress na yan? Ang sinasabi nilang chronic stress na yan. Ito ay kung meron short-term stress, meron din tinatawag na long-term stress na nagpapatunay kahit wala ng danger. Pwede din itong mag-cause ng health issue like anxiety, depression, heart problem, at weak immunity. So, for example, yung sa trabaho o kaya sa karelasyon mo. Paano ito makakapag-apekto? Well, eto po, pwede po ito makaka-apekto sa daily life mo. Kapag yung work productivity or relationship ay overall well-being, baka mag-cause pa ito ng irritability, fatigue, at saka mahihirapan ka rin sa pagtulog. So, eto na. Ipagpatuloy natin, ha? So, eto. So, ano po talaga yung fight or flight? Ano pa yung naintindihan natin regarding sa fight or flight na ito? Ang fight and flight kasi, kapag may preserved threat na nag-release ng adrenaline at cortisol, tumataas ang heart rate natin. So, ibig sabihin, yung blood pressure, nag-i-increase ng blood flow sa muscles natin. Nag-sharpen ang sense at bumababa ang digestion. Kapag chronic, pwede rin mag-lead ito ng health problem natin. So, ito naman yung tinatawag sa adrenaline, no? Ito yung mga hormones na nagbibigay sa'yo ng fight or flight. So, ito po yung nagre-respond sa katawan natin, lalo na kapag nasa danger ka na. So, tumataas yung heart rate mo, tapos nagiging alerto ang katawan mo. At ready ka na lumaban or tumakbo. Bakit? Kasi ganito yun eh. Kapag halimbawa, naka-encounter ka ng yung like sa traffic, for example, no? Hindi mo maiwasan yung traffic na medyo mainit yung mga driver natin. So, anong mangyayari kapag hindi naintindihan nila yung mga pangyayari? Pinairal nila yung galit. 'Di ba? Ito yung tinatawag nilang fight or flight. So, yun ang paglabas, adrenaline natin, yung paglabas or mag-release ng hormone sa katawan natin. Or minsan, pag medyo nagkakaroon, ayaw mong lumaban, pwede ka naman tumakbo. Okay? So, ganun lang po yun ang mangyayari sa atin. So, yan po ang adrenaline at saka yung cortisol. So, doon natin malalaman kung ano yung response ng bawat katawan natin kapag nagre-release na po yung hormone natin ng adrenaline at saka yung tinatawag din ng cortisol. Ngayon, ano naman ang mga common signs and stress ng yung common signs ng ating stress, no? So ito po yung irritability, yung mood swing natin, yung fatigue, ang sleep issue, headache at saka muscle pain natin. At bumababa ang focus at changes ng appetite sa katawan natin. Kapag sobra ka namang stress, baka mag-cause pa ito ng hirap ng tulog o baka naman kumakain ka pa ng sobra.
tanong, paano malalaman ko ng chronic na ang stress? Paano nga ba natin malalaman kapag ang stress natin ay chronic na? Siyempre, kapag ito ay tuloy-tuloy kahit wala namang issue. 'Di ba ang hirap? Halimbawa, let's say may karelasyon ka. Love life 'yan, no? Sa pamilya, karelasyon mo sa yun nga sinabi ko, love life. Well, minsan kasi hindi natin maiwas na may tao talaga na kahit napag-usapan na yung problema, sabihin natin na naisitaw na, pero para sa'yo, wala pa rin closure. Nandun pa rin yun sa mind mo na parang hindi pa sapat sa'yo, parang hindi ka pa kontento eh. So, lagi mo pa rin siyang iniisip at dami mong iniisip na mga bagay-bagay na mag-trigger sa sarili mo. So, yun ang isa sa mga dahilan kung bakit yung katawan natin, yung tinatawag na chronic na stress, pwede yun siya makaka-apekto talaga sa daily life natin. At hindi lang yun, ito po rin ay nag-cause po ng physical symptoms. Like, syempre, yung chronic pain or heart issue. At higit sa lahat, ito po ay nag-trigger ng anxiety, depression. Kaya, kailangan mong i-manage to. Kapag hindi mo ito ma-handle ng maayos, ito talaga ang mangyayari sa iyo. Magkakaroon ka talaga ng anxiety at depression. Kaya, yung iba, they commit magkakamit yan na sila ng mag-suicide na sila, no? So, dahil hindi na nila mahahandle yung stress nila, nasosobrahan na nilang nahandle. Kaya, kapag yun yung sabi ko kanina, kapag sobra na yung stress mo at hindi mo na mahahandle at nag-trigger na yung mga anxiety mo, depression mo, it really causes talaga na magka-problema tayo sa health mo. So, ang oras natin ngayon is 2:30 p.m. So, ano naman ang epekto sa katawan nito? Well, obviously naman, ang stress talaga, malaki talagang epekto rito sa daily life natin kapag hindi talaga natin ito mahahandle ng maayos. Hindi natin ito mamamanage ng maayos. Kaya dito natin i-open lahat kung ano yung mga tips kung paano natin mahahandle yung stress sa buhay natin para hindi naman masisira yung daily life natin. Ano malalaman or ano nga ba talaga ang epekto ng stress sa katawan? Ang stress po, ito ay naka-affect sa both mind and body. And physically, pwede rin mag-cause ito ng headache, muscle tension, high blood pressure, heart issue, and weak immunity. So, magkakaroon tayo ng ganong problema sa katawan din natin. Ito rin ang isa sa mga magbibigay ng hindi magandang epekto sa katawan natin. Ulitin ko, it can cause headache, muscle tension, high blood pressure, and heart issue, at syempre, yung weak immunity. At hindi lang yon, ito po rin ay nakaka-apekto din dun sa ating at magkakaroon din tayo ng problema dun sa ating digestive problem. Una-una, magkakaroon din tayo ng sleep disturbances, mentality. Then, nakakapag-trigger syempre ng anxiety again at depression at nagbo-burnout ito. Kaya kapag hindi mo ito na ma-manage ng maayos, ito ang magiging mangyayari at magkakaproblema tayo doon sa ating katawan. Kaya yung katawan natin, we have to handle it
self-care. Kailangan mahalin natin yung sarili natin. Alam natin na ang daming problema na hindi talaga natin pwede maiiwasan. Pero, sa sinasabi ko na sa atin lang yun kung paano natin yun i-manage. Lahat naman ng tao ay may problema. Maraming problema kinakaharap ang tao. Sabi nga nila, habang nabubuhay, may problema talaga. Pero, kapag you can handle this ng maayos, you can manage this, magiging maayos din ang takbo ng buhay mo at hindi rin maapektuhan yung health mo. So, ganun lang yun po. So, ay pagpatuloy natin mamaya ang next natin na segment dito. Proceed to the next question po. Paano ba makakaapekto ang stress sa mental health? So ito, parang ito ang pinaka-importante sa isa din ito sa mga importante natin na how we can handle this situation, lalo na sa mental health natin. Hindi talaga natin may iwasan na kapag nasa-stress ang tao, lalo na sa yung apekto naman ng ating mental health, talagang ito ay nakakapag-trigger talaga. Hindi may iwasan yung anxiety, yung depression, at yung pag-burnout. Pwede rin talaga itong mag-cause ng difficulty concentration. Ibig sabihin, pag nagkaka-stress ka na, hindi lang emotionally, kundi pati din yung mentally mo. Isa din yun maapektuhan. At kapag ito ay naepektuhan yung mental health mo, syempre mawawala na yung focus mo. Mawawala na rin yung concentration mo. So you're feeling overwhelmed ka na. So yung mood swing mo, di mo na minsan maintindihan kung paano mo na siya ma-handle. Bigla ka na lang naiinis kahit wala namin kakainis. Bigla ka naman nagagalit kahit hindi ka naman galit. Minsan naman parang bugnutin. So yun. So isa na yun na nagkakaroon tayo ng problema at apekto ng katawan natin, yung mental health talaga sa buhay natin. Ngayon, ano nga ba yung mga example kapag stress na ang isang tao? Ito ay makaka-feel ka na talaga ng yung mga yung maliit lang na bagay. Ano ba yung mga maliliit na bagay na magbibigay sa'yo agad ng nakapag-trigger agad sa'yo na pwede ka agad na magka-anxieties. So, yun ang mga problema na kapag hindi mo talaga ma-handle ito ng maayos, talagang maapektuhan yung mental health mo. So, kapag hindi mo ito ma-handle ng maayos, lalo na kapag nagiging overthinking ka na or overthink ka na sa isang problema, dun talaga papasok na yung stress ng mental health natin. Kaya pagkakaintindi natin at tatandaan din natin na kung pwede lang, yung stress natin, ima-manage talaga natin. Kasi ang hirap-hirap talaga kapag yung problema, although yung problema talaga, papasok yan sa buhay natin. Kailangan, we can handle it. Sabihin natin sa sarili, kaya natin to. Gawa natin ng paraan. And besides, huwag natin kakalimutan din magdasal kasi prayer is very powerful. Kaya, eto, kung ikaw mismo sa buhay mo hindi mo ma-handle yung stress na yan, ikaw rin ang magsasuffer, magkakaroon ka ng problema sa health mo, magkakasakit ka, tataas yung yung blood pressure mo, hindi ka na makakatulog ng maayos, hindi na rin magiging maganda yung
yung daily routine mo sa araw-araw. Kaya kailangan mo talaga na i-handle mo at i-manage mo ng maayos yung stress mo sa buhay para hindi na maapekto yung daily life routine mo. Okay? So, ngayon, dito naman tayo sa pamagitan ng tips kung paano natin mamamanage ang stress ng isang tao. Number 1, ito napakahalaga ito okay? Number 1 is yung tinatawag natin breathing exercise. Anong ginagawa ng breathing exercise? Okay, yung breathing exercise natin, kailangan, kasi ito nakakatulong to ito yung isa sa mga tips na nakakatulong sa atin para na ma-manage natin yung stress natin. Halimbawa may papasok na problema, ito lang mga ginagawa natin. So you take a break and then deep breath. So pag deep breath ka, ano ba yung deep breath mo? Parang inhale na mataas yung ganon. Kasi yung pag deep breath natin, yun ay nagbibigay ng calmness sa ating nervous system. Kapag nag deep breath tayo, magbilang ka lang mag-breath ka lang ng 4, 7, 8 breathing. Ganun lang po yun. Or tinatawag nila, kung marunong kayong tinatawag na box breathing techniques, mas maganda yon. Kasi yun po ay isa sa mga tips na magbibigay tulong sa ating magtulong na magmamanage sa ating stress, no? Para mag-calm yung nervous system natin. So, halimbawa naman, kapag na-stress, kailangan ng huminga ng malalim ng 4 seconds. Then, hold 7 seconds. And then, exhale. Then, release. After mo ma-release, inhale, exhale, and then, mararamdaman mo yung calmness ng nervous system mo. So, dun mo rin makikita na unti-unting na-manage mo yung stress mo. Hindi naman ganun kabigla, pero you have to try it. Subukan nyo. Ma-manage, mapansin nyo rin, no? Okay? And then, yung time management. Ito yung pangalawa na paano natin i-manage yung stress natin. So, una, para hindi tayo ma-stress, yung tinatawag ng time management, gawin natin yung priority task natin. Ano ba yung mga priority task? Yung mga priority task na dapat na gawin mo na hindi rush, na hindi ka magmadali, na parang may hinahabol ka lagi. Kasi pag yun ang ginagawa mo, ang mangyayari talaga kapag walang time management, hindi maging madali yung ginagawa mo, mas lalong gumugulo at doon papasok naman yung stress. Magka-cause talaga ng stress kapag hindi mo ito na ma-manage. Kaya nga, mayroon tayong tinatawag na time management at gawin mo yung priority task mo para magiging maayos ang lahat. Then, example, lalo na yung mga urgent na task mo. Halimbawa, ano pa yung mga urgent task mo? So, yun, pwede ka rin gumagawa ng list. Yung parang listahan. Pwede mo yung isusulat doon. Itong una kong gagawin. Ito yung unang susunod kong gagawin. So, kapag na-arrange mo lahat yung task mo, maging smoothly yung takbo ng ginagawa mo. Yun ang tinatawag natin tips para sa pag-manage ng stress natin na hindi din tayo magkaka-stress at magiging maayos yung lahat ng ginagawa natin. Ngayon, kung halimbawa naman sa healthy habits natin, minsan kasi sa healthy habits natin, kailangan din natin itong gawin. Yung daily routine natin, yung meron din tayong healthy habits, lalo na yung exercise at saka yung sleep balance diet. Okay? So kapag nagkaroon tayo ng tinatawag na
exercise, mamamanage talaga yung tinatawag natin healthy habits natin. Marami din tayong pwedeng gawin na alternative na pamaraan kung paano natin ito ma-handle or mamamanage. Number 1, yung balanced diet natin. Yung best foods na pwede natin na magbibigay tulong sa katawan natin. Okay. Ano nga ba yung mga best foods ng makakatulong para sa stress natin? Ano ba yung mga best foods for stress natin? Ito. So, ito magbibigay ako, no? Number 1 is omega-3. Ang omega-3 talaga ay malaking tulong ito sa katawan natin. Ito yung mga best foods na makakatulong sa ating katawan kapag na-stress ka. So, ito nakakatulong para naman magbibigay ng patas na tinatawag na serotonin at nakaka-relax din sa atin. Number 1 ay yung dark chocolate. No, yung dark chocolate. Maganda to kasi nakakapagbaba ng cortisol. Salmon. Itong salmon, medyo may kamahalan nito, di ba? Pero alam niyo po ba yung salmon kasi ito yung magbibigay ng good for mood natin kasi meron siyang omega-3. Next, yung spinach. Yung spinach naman, meron din itong magnesium. Nakakatulong kasi ito, makakapag-relax sa atin. And avocado. Ang avocado naman kasi is a very healthy fat, good for brain. And the lastly is yung tinatawag nating berries. Yung berries kasi, yun ay antioxidant. Nakakapaganda ng mood natin. So, ito yung mga tinatawag na best foods for stress. Pero marami ang nagsasabi na, ay Dok, di naman namin kaya yan. Sobrang mahal naman. Wala naman kayong pambili kahit pang salmon. Wala naman kami maibibili niyan. Okay, meron namang mga very affordable at healthy na foods na pwede din natin na kaya sa budget natin. Ito, number 1, kayang-kaya to sa bulsa natin, di ba? So, kagaya ng oatmeal. Ang oatmeal kasi pwede mong gawing champurado yan. Maganda din yan, yung oatmeal na yan kasi nakakatulong din ito sa stress. Saging. Kasi yung saging, sa English, banana. Di ba? So, yung saging kasi, yung banana kasi, isa din nakakatulong yon sa atin. Yung peanut or mani, no? So, kaya mo tong mabili kahit saan. Kaya mo itong mabili kahit per gram. Pwede bumili ka ng isang 100 grams, pwede yan. Itlog. Kaya mo rin din mabili yan. Very healthy din yung itlog. At saka masarap din siya. Pwede mong i-adobo or i-sunny side up mo. And lastly, yung malunggay. Yung malunggay leaves, pwede mo rin yan siya ihalo dun sa tinola at saka meron ding saging, di ba? So ito yung mga affordable na tinatawag na best foods for street na kaya lang sa bulsa ng mamayang Pilipino. So it can help talaga dito, no, na pwede pa rin kahit hindi naman natin lahat makayang bilhin, pero it can help na we can afford to buy this one. So mabibili din natin ito kahit dyan lang, no, kasi it's very affordable naman. At saka siya nga pala, no, na meron din tayo dito, meron akong kasama dito, Sir Ronald Ikpit. Magandang hapon po sa inyo. At saka dun sa iba naming kasama, andun sa labas po, mayroon silang konting mga pinag-usapan yata na mahalaga. Okay. So, meron namang mga tanong dito. Ano nga ba ang mga specifics na makaka-trigger sa stress natin? Okay. Ito naman yung mga specific stress na maka-trigger or mga common stress. At saka paano kung ma-stress ka sa pera? Paano nga ba? Paano ba tayo ma-stress sa pera? Sir,
Ano nga ba talaga? Ba, totoo ba? Makaka-stress ba to pag walang pera? Ha? Maka-stress ba talaga? Oh, talaga. So, nakaka-stress talaga. Lalo na, yung paano i-handle yung budget talaga. Lalo na doon sa mga misis. Diyos ko, ang hirap talaga mag-budget. Diba? Siyempre, yung asawa natin, magtatrabaho, yung kasama natin doon sa buhay natin, pag nagbibigay yung husband natin or ng pera, siyempre tayong mga misis naman sa bahay, alam mo na kung paano i-handle. Kaya kayo namang mga mister, huwag nyo naman masyadong i-pressure yung mga misis nyo dyan. Kasi hindi naman ganun kamura yung mga bibilihin sa tindahan. Kaya, ang hirap mag-handle talaga ng budget. Kaya, isa yan na magdudulot ng stress or common stress talaga na pwede siya talaga magbibigay ng dulot ng problema sa ating katawan. Pero, if you know how to handle or to manage sa stress natin, ma-handle mo talaga. Ngayon, dahil sa pera, magkaka-stress ang asawa, so ang mangyayari dyan, para hindi po tayo ma-stress, meron tayong gagawin na yung i-prioritize mo yung needs and wants. So, ano yung needs and wants? So, pwede ka rin gumagawa ng listing, yung listahan mo, para alam mo yung kung ano yung ipa-priority mo. Ang hirap kasi pag halimbawa bibigyan ka ng budget, wala kayong bigas, wala kayong pambayad ng tubig ng kuryente, pero meron kang panggasto na pangbili na pangbayad ng Shopee mo, di ba? So, hindi dapat yung tinatawag lang wants. So, dapat yung priority. Kaya nga sabi doon, kailangan mo, i-priorities mo yung needs and wants mo. Kung ano talaga yung pinaka-priority doon sa bahay mo. So, next, kung hindi mo naman to kayang i-handle, yung ganito, kasi meron naman ibang bagay na yung ginagamit na, ayan, nandyan na yung pera mo kasi dapat bumili ka ng ganito, pero iba naman ang binibili. Uunahin pa naman yung alak, pero hindi naman bumibili ng gatas ng bata. So, iba din yun. Iba din yun. So, minsan kasi, pag hindi ka talaga marunong mag-handle sa budget, magkakaproblema talaga tayo dyan. So, doon na papasok yung stress na naman kasi ubus na ang pera eh. Wala nang pambili. Yung anak ko, humihingi na ng gatas. Wala na eh. Kasi mas inuuna mo yung alak. Diba? So, ang hirap talaga yun pag ganun. So, ito naman yung financial advice tayo. Family issues. Ito, mostly, magkakaroon talaga ng family issues. Hindi talaga yan maiiwasan, merong family issues sa pamilya. Yung hindi pagkakaintindihan tungkol sa mga buhay-buhay. So, hindi talaga natin yan maiiwasan kung ano yung mga family issues. Ano po ang dapat natin gawin? Ano po yung mga dapat natin gawin? Una is makipag-communicate tayo. Makipag-communicate tayo dun sa mga kapamilya natin. Pero kapag hindi mo na talaga ma-handle yung stress na yun, dahil hindi mo ma-handle yung problema, yung situation nyo, nagbibigay na talaga siya ng stress sa'yo or natitrigger ka na, pwede ka naman mag-set ng boundaries sa sarili mo. And then, maghanap ka din ng counseling. May tinatawag nila, seek a counseling. Ngayon, kapag na-handle mo ito ng maayos, hindi ka na mag-stress. Sorry po. Medyo nabubulol na ako dito eh. Kasi nasa-stress na rin ko. Anyway, eto naman. Papasok naman itong negosyo. Yung negosyo kasi, alam naman natin na yung negosyo talaga. Kapag papasok tayo ng negosyo, alam na natin kung ano talaga yung consequences dito. Hindi ibig sabihin na kapag papasok ka ng negosyo, mag-boom agad, di ba? So, hindi naman ganun kadali. So, alam mo talaga yung lalo na yung mga negosyante, alam nila yun kung paano nila i-handle yung ganung situation na yun. Kapag papasok ka po ng negosyo, kailangan mo rin mga delegate tasks. Ito yon. At saka mag-focus sa mga dapat gawin. Kung pag-aralan mo ng maayos, ng mabuti, yung negosyo na papasukin mo. At kung magkakaproblema naman,
dun sa negosyo mo, mag-focus ka para maghanap ng solusyon. Para alam mo kung saan talaga nagkakaproblema dun sa negosyo mo. So, yan ang isa sa mga specific stress na magti-trigger sa atin. At saka yung karelasyon naman, ito, ang hirap nito, no? Kapag may karelasyon ka na hindi kayo masyadong nagkakaintindihan at wala kayong communication, mahirap to. Talaga magbibigay kayo na, magdulot ito ng stress sa'yo, no? So, number one talaga is, kailangan importante talaga yung communication sa mga may karelasyon sa buhay. At saka, syempre, dapat maging open tayo, no, maging vocal tayo. Syempre naman, kapag nag-uusap naman tayo sa mga loved ones natin, sa ating kakarelasyon, kung pwede naman, mag-usap tayo ng mahinahon. Huwag pairalin yung ego, yung pride. Dapat kalmado lang, 'di ba? Para naman yung problema na dapat pag-usapan, mabibigyan ng maayos na solusyon. At kung ano naman yung problema, dapat you have to stick on that problem. Hindi na kasi dapat yung problema, dapat doon kayo nagfo-focus. Iba namang issue ang pinapasok nyo. So, hahaba yung pinag-usapan nyo, lalo na yung problema, hindi na siya masusolve. At lalo siyang magkaka-stress. Diba? So, kung ano yung problema, halimbawa, nagka-problema kayo ng boyfriend mo, kasi si boyfriend nagkakaroon ng number 3, so, mag-uusap kayo. Doon lang magfo-focus. Hindi na mag-open pa ng ibang problema na parang nandun na tayo sa medyo personalan na. So, hindi na yun maganda. So, yun ang malaking problema na magbibigay ng problema sa katawan natin at lalo na sa mental health natin. Okay? So, naintindihan nyo ba? Kaya, kailangan talaga maging communicate tayo and openly, i-priorities din natin kung anong dapat i-priorities, lalo na yung self-care natin, at higit sa lahat, mag-focus dun sa solusyon at lalo na kung ano yung mga problema natin, yun lang ang dapat na hanapan ng solusyon. Okay? So, okay ba? At eto naman, yung mga utang. Di maiwasan tong utang talaga. Kayo, may utang ba kayo dyan? Hello? Talaga, di maiwasan, no? Lahat naman may utang yan eh. Yung utang talaga, number 1 talaga yan, no? So, yung utang talaga, isa din yan sa tinatawag natin, specific stress na magbibigay din ng trigger sa atin. Hindi naman lahat talaga, no? Agad-agad, mabibigyan agad ng solusyon na ma-resolve agad yung utang nila. Kasi meron kasing mga kadahilanan na meron tayong inuuna, lalo na pag life and death. Diba? So, ang hirap na meron utang tapos nagkakaroon ng biglaang problema. So, kailangan din natin yun ayusin, i-manage natin yung utang natin. Kapag may utang tayo, gagawa tayo ng listahan. Isusulat natin yung mga sino yung pinagkakautangan natin. Yung sa turko, yung sa card, yung ganun, di ba? Ililista natin yon para alam natin yung mga payments natin, kung paano natin ito i-handle at ano yung i-priorities natin doon. Tapos, kung hindi mo naman nababayaran ito ng agad-agad kasi umabot na kayo dun sa due date nyo, makipag-usap kayo. Yung sinasabi nila, negotiate with the creditors. Diba? Kausapin natin yung inuutangan natin. Huwag natin takbuhin. Sabi nga nila, utang lipay-lipay, bayad likay-likay. Huwag ganon. Masama yun, diba? So, ang gagawin natin, puntahan natin yung tao na inuutangan natin, kausapin natin, at humihingi tayo ng extension. Diba? So, yun. Mas madali yun natin maayos. At saka, maayos yung problema natin na hindi tayo magkakaroon ng problema dun sa pinagkakautangan din natin at hindi tayo lalong ma-stress. So, kailangan yung babayarin natin, nakalista lahat sa isang papel, yung mga bills natin, yung mga sa school natin, at saka yung mga pangangailangan sa bahay. Okay? So, kung may mga babayarin naman lalo na sa mga bills at medyo kulang sa budget, so kausapin natin at saka humingi tayo ng extension. Ngayon, ito, kadalasan, itong mga toxic people,
So, di ba, ang daming toxic people talaga hindi mo maiiwasan kasi yung mga toxic people na ito yung mga very negative people. Talaga, mga negatibo, mag-isip, magbibigay ka ng magandang opportunity pero ang i-response naman nila sa'yo is negative. Yun ang mga negative people. Diba? So, ano ang dapat natin gawin sa ganitong mga tao na nagbibigay agad ng mga negatibo? So, first, limit your exposure. Yun lang po. Limitahan yung exposure natin. So, halimbawa, meron silang sinasabi na hindi maganda dun sa kasama nila, you should have to listen. Makinig ka lang. Huwag ka nang magsalita. Tango ka na lang, yes ka na lang ng yes. Kasi pag sinasakyan mo yon, magkakaroon naman kayo ng problema kasi sinasabayan mo rin siya. Kasi negative na yung pasok sa'yo, magiging negative ka na rin. So, hindi maganda yon. Kaya, kailangan limit your exposure at saka mag-set ka rin ng boundaries dun sa sarili mo. Okay, it's already 3 p.m. in the afternoon. So, hindi po ito natatapos yung yung programa ko, but I will nagpapasalamat pa rin ako dito sa ating radio station manager na si Pres Bernard Velez at saka sa ating manager sa BINMEM ko, Mr. Remedio Macedo at saka sa technician natin na si Emeline Ampilano. So ito po si Doc Amy, bago po ako aalis dito sa kinaupuan ko, pero mag-iiwan muna ako ng words of God. Cast all your anxiety on God because He cares for you. Peter 1:5 verse 7. So stay healthy and stay happy dito sa Mobs Radio TV. Thank you po. Ito po si Doc Amy C. po. So maraming salamat.